mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba namin. Pinipintuho ka namin. Turan mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Ganda naman, live na live. Magandang umaga po. Good morning sa inyo mga kapatid. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyo. Maraming salamat sa pagpunta. Ayun. Tara. Oh, batiin natin sila. Batiin natin ang ating mga kapatid. Ayan. Good morning. Good morning. Okay. Good morning! Good morning mga kapatid. Yan na. 2, 3. Good morning mga kapatid. Okay. Oo, di ba? Parang nakakahiyang sumigaw o medyo taas na ng konti yung energy eh. Okay. Paano ba tayo papasok, no? Tama. Pero eto, January 9, marhay na aga para sa mga kapatid nating Bicolano. Isang mapagpalang Martes ang hatid namin ngayong umaga sa inyong mga kapatid. Mahalaga ho ang araw na ito para sa maraming Kristiyano Katoliko dahil sa paggunita natin sa pista ng itim na poong Nazareno. Yes, at makalipas nga po ang 3 taon, muli tayong makikiisa sa taunang tradisyong ito. Muli nating makikita ang pagkapit ng marami nating kapatid sa matinding pananampalataya at masayang pagpapasalamat po sa Diyos. I love how everybody's so solemn today. I love it. Iba yung vibe, ang saya nung dala ninyo. Kaya naman po, kasama niyo po kaming lahat sa napakahalagang araw na ito. At tama ka dyan, Mama Dips. At eto, kasama natin ngayong umaga ang ilan sa mga deboto ng itim na poong Nazareno. Bago ang kanilang pamamanata, hinandugan pa nila tayo ng espesyal na awitin para sa pista ngayong araw. Tama. Palapakan naman natin ang ating full of blessings na guest this morning. Ang kanila pong inawit ay ang Himno del Nuestro, Padre Jesus Nazareno.
special po yan na awitin na sinulat ng national artist natin na si Lucio San Pedro. Oh, very familiar yan, lalo na sa, yun na nga, pagsapit ng Enero. Narinig talaga natin yan. At interesting talaga. Pero interesado din ako sa kwento ng ating mga bisita ngayon. Kaya naman makikipagkwentuhan tayo kasama ang Voces Male Ensemble. Narito rin ang kanilang musical director. Nasa ni si Sir Ricky. Sir Ricky! Good morning, sir. Sir Ricky. Good morning. Una-una, gano'ng katagal na kayo magkakasama? Speaking po, dito pong December, we just had our first year anniversary. Wow! Kaya ito pong mga kasama ko ay sa mga estudyante. Ang iba naman po working naman din. So, bagong-bago po sila sa larangan na ito. Actually, this is their first time to be here. Thank you so much po for inviting us. Wow. Such Sa an una opportunity tayo, po kami din. sa Salamat. araw ng ating pong Nazareno. Maraming pong salamat. Pero ang grupo kasi nabuo ng sa isang first Friday po sa Santuario de Santo Cristo sa aming spiritual director na si Father Matayas Sarsiangare. Siya po ang aming spiritual director. So every first Friday po kumakanta po kami sa Santuario ng alas 6. Parang pinaka-devotion po kasi yun during that first Friday Mass. So ayun po, every po. And then the group are also invited from different parishes. So we are also sharing our blessings, the talent that we have because of the Nazarene. Sila po yung pinaka-inspiration po Teka, namin. tanong natin, sino sa inyo ang talagang OG deboto ng Nazareno? Ay, Matagal naku, na, matagal kausapin na. natin. Sige, Ayan, sige, hiramin sige. natin yung... So, ibig sabihin, sumasama ka doon sa parada? Yeah, Gano'ng yung- katagal na, yung matagal na, pinakamatagal na ilang oras na nakasama? Nakasama po ko doon almost 3 hours. Ako po sa kabutihan po ng ating Lord is nakita ko po ng I think that is translation 2018 or 2019 po yung pagdungaw ng Mahal na Birhen ng Del Carmen sa Plaza Del Carmen para dun sa dungaw. For almost 4 hours to be exact po. Naghintay po kami doon just to see ang pagdungaw ng ina sa kanyang anak. That is also a very religious courtesy, ika nga, na dahil ito po, actually mas nauna po ang Nazareno, correct me po if I am wrong, na mas nauna po ang Nazareno at ang Birhen del Carmen. Nauna po saglit, tapos sumunod na po ang Birhen del Carmen na dinala ng mga Agustinong Recoletos dito po sa ating bansa. Iba-iba, oo. Mamaya mas malalaman pa natin yan. Meron tayong historiador na kasama dito sa program. Pero bakit napakahalaga para sa inyo, no, yung mga ganitong klaseng pamamalata? Kasi po, dito po mas umigting pa ang aming pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil sa ditong mga ginagawa nating banal na pagsasanay, dito po mas umiigting pa ang pagmamahal natin sa Diyos. Hindi lang basta dito rin kasi, hindi lang basta dito natatapos yun eh. Dadalhin natin to hanggang sa susunod pang henerasyon natin. Kaya mahalagang-mahalaga po sa amin itong panata, itong napakaigting at napakagandang tradisyon at debosyon na binigay sa atin ng ating Panginoon. 500 taon na ang nakakalipas. Ito, Sir Ricky, pero ito, first time ulit in 3 years, magbabalik ang translasyon. Anong pakiramdam para sa inyong grupo to be performing once again? Such an honor po, tsaka parang we feel very blessed sa ganitong mga pagkakataon na pamuling nagkaroon po ulit ng translasyon. Sana ma-share din namin yung blessings na ito sa iba. Alam mo, Mama Chiki, natutuwa lang ako kasi yung obserbasyon ko, ang daming kabataan dito. Oo nga eh. So, curious lang ako, ilang henerasyon na sa pamilya ninyo yung naipasa ang debosyon na ito? Kasi this is a belief, no? Yung pananampalataya and faith ay naipapasa. Maganda itong halimbawa sa mga bata at mga kapatid nating nanonood ngayon, sa mga magulang. Kasi coming off of the pandemic, alam ko na marami ang hindi nakasanayang pumunta na ng simbahan at ngayon lang ulit bumabalik ito. And to see na mga kabataan halos ang nagtutuloy ng tradisyon, mga ilang generations na. Ito. Siyempre, sasabihin ko ba naman, ikaw ba ang pinakabata sa inyo? Or pinakamagaling? Bali po sa amin, bali po ako nag-start po ako, lola ko kasama ko eh. So, nung nawala po yung lola ko, way back 2020, ang huli pong translasyon niya is January 9, 2020. Tapos, eto na po yung recent na nagkaroon na lang po ulit ng bagong translasyon. So, ako na po yung sumunod sa kanya kasi yung
parents ko naman po hindi po sumasama kasi natatakot po kasi nga sa sobrang dami ng tao. Pero dahil po sa pananampalataya, nawawala naman po yung takot, lahat po tinataas na lang. So, teka, sasaba ka mamaya pagkatapos dito. Ang hirap na po ngayon Oo sumama nga, pero nagawa mo na yan before. Before po, pero hanggang lubid lang. Hindi na po para... Ano name mo? Luis po. Luis, ang nakikita natin maganda din dito, katulad ng sabi mo din, Kuya, may iba-ibang pagpapahayag ng iyong, di ba, debosyon. Yung sa'yo dun sa silip, sa iyo, ito yung pag-awit ninyo sa church, di ba, iba-iba rin. Ako, ang tanong ko po sa inyo, ano po ba yung dasal ng inyong grupo para sa itong traslasyon na to para sa pista? For us po, ang dasal namin is syempre peaceful traslasyon. Syempre, ayun. And dasal din namin na magkaroon ng maayos na taon itong ating country. Syempre, blessing for peace and unity for our families. Na lahat ng disagreements and conflicts would come to a resolution, ganon. Especially to have love to overflow to the whole world and to the universe. Amen. At yan din naman yung isa sa mga mahalagang mensahe din talaga dapat ng translasyon, yung pagmamahalan. Pagbuo ng pagmamahalan sa pamilya, pati na rin sa komunidad, no? Ganda. Okay, muli maraming salamat, Voces Male Ensemble. Special shout out lang sa ating mga kapatid na namamanata ngayong araw dyan sa Maynila. Paalala lang po na doblehin pa rin natin ang pag-iingat sa pakikiisa po natin sa translasyon. Lalong-lalo na po at inaasahan na makakaranas ngayong araw ng ilang pag-ulan sa Metro Manila. Sinimulan na po yan kanina at ilan pang bahagi ng Luzon. At tulad po ng paalala sa atin ng Philippine Red Cross, tandaan po natin ang magiging ruta ng traslasyon. Siguraduhin komportable ang inyong mga suot sa pakikiisa sa prosesyon. At tandaan din na yung mga bawal na dalhin sa translasyon, ha? Okay, kabilang na po yan yung sombrero at takip sa mukha. Yes, at bawal din po yung mga hoodie-type jacket, ang mga backpack, at kahit yung mga lalagyan ng tubig o tumblers na may kulay. At sa lahat na ito, paalala pa rin namin na salubungin ang araw sa panalangin, ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. Isama na sa inyong morning prayers, mga kapatid, ang pagpapatuloy sa umaga ng punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Ako po, si Dimples Romana. At sa mga magiging abala sa kani-kanilang mga trabaho, push lang mga kapatid. Ako naman po, si Maui David. At samahan of course ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre muna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puna. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, mapagpala yung opening natin at least for this show. Pero syempre marami pa tayong ibabaon para sa mga kapatid natin, lalo na dun sa mga makikibahagi dyan sa translasyon. Ba, Justin? Tama ka dyan, Jester. Magbabahagi pa ng kanilang God-given gifts ang ating mga bisita ngayong Martes ng umaga. More from Voces Male Ensemble live. At kasabay ng pista ng itim na napuong Nazareno, alamin natin paano ba nagsimula ang taunang pamamanata sa translasyon. Ikukwento sa atin yan ng historia na si Xiao Chua. Live po yan. Ibang uri naman po ng pamamanata. Kikilalanin natin ang isang deboto na bukod sa pagsama sa taunang translasyon, kolektor din po ng mga imahen tulad ng itim na puong Nazareno. At sa mga umaaksyong balita naman sa Frontline sa umaga, mga namamanatang deboto sa translasyon umabot na sa mahigit 830,000 ngayong umaga. Wow! Balita naman sa probinsya, magnitude 6.7 na lindol nagpayanig sa Davao Occidental. At sa iba pang balita, lalaki sa Pasay arestado matapos gawing panakot ang baril sa mga anak. Hindi rin nagpahuli sa pamamanata, batang Quiapo star Coco Martin nagpunta sa Quirino Grandstand para sa pista ng itim na Nazareno. Mga kapatid, sa ngayon, bigyan natin sila ng update. Tingnan natin kung makukuha natin yung live feed noong translasyon. Kanina, bago tayo magsimula ng programa, nasa Quezon Boulevard na yan. So, after Quezon Boulevard, pililikuyan papuntang Arlegui. Tapos may mga iba pang kalye pang dadaanan hanggang makaikot ulit ng Arlegui. So dadaan yan sa Fraternal, dadaan sa Vergara, saka sa Duque de Alba. So muli nag-start yung prosesyon kaninang alas 5 ng madaling araw, pero yung pinaka-hudyat na was nung 12 in the morning yung tinatawag natin na Misa Mayor. Okay, so tingnan natin, hintayin natin kung mamaya patuloy natin sila bibigyan ng updates. Manatili lang pong nakatutok sa News 5 at sa mga social media account ng News 5 everywhere.
At syempre po, masaya pa rin tayong makikiisa sa pista sa mga team bahay. Sali na po sa ating Kagumoka Ako Selfie Challenge dito sa Good Morning Kapatid. Tutok lamang po sa amin, mag-selfie lang habang nanonood po. At saka ipadala sa aming official Facebook page, that is Good Morning Kapatid. Ang mapipili po namin magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong gasalo sa umaga. Good Morning Kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Traslasyon ng itim na Nazareno sa Maynila, umarangkada na ulit makalipas ang 3 taon. Sitwasyon sa mga ruta ng Andas patungong Quiapo Church, ihahatid namin live. Mga debotong nag-aabang sa pagdating ng Andas sa Quiapo Church, dagsa na rin. Seguridad sa mga rutang dadaanan ng prosesyon, mas hinigpitan na. No-fly zone at no-sail zone ipinatutupad na rin. Davao Occidental at ibang bahagi ng Mindanao niyanig ng magnitude 6.7 na lindol kaninang umaga. Padre de pamilya na lango sa alak, tinakot ang sariling mga anak ng kanyang baril. Tangkang pangaagaw ng isang binatilyo sa kanyang armas, nasa pool din sa video. Batang Quiapo star at deboto na si Coco Martin maagang nakilahok sa traslasyon ng Poong Nazareno. At replika ng Poong Nazareno sa isang barangay sa Cavite. Totoo nga bang milagroso at kusang lumalaki? Iligtas mo kami sa Dinumog ng mga deboto ang unang traslasyon ng itim na Nazareno matapos mahinto ng 3 taon. Live mula sa Quirino Grandstand, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kamusta ang timpla ng mga deboto dyan? Lasing ko nga, Jess, bawi baga, lasing ko nga kaninang madaling araw nang magsimula kumusad ang andas ng itim na Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Hindi naman maitago ng ilang deboto ang kasiyahan dahil nga matapos ang 3 taon, nagbalik uli. Okay, subukan natin balikan si Dave Abuel mamaya pero katulad nga nung sinasabi niya kanina, nagsimula yung misa ng alas 5, yung prosesyon ng alas 5 ng madaling araw. Pipilitin nating balikan si Dave Abuel mamaya sa Quirino Grandstand. Bago pa man umarangkada ang traslasyon, libu-libong deboto na ang dumalo sa Misa Mayor kaninang madaling araw. Hudyat siya ng pagsisimula ng pista ng itim na Nazareno. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Halos mapuno ang Quirino Grandstand kaninang alas 12 ng madaling araw para sa Misa Mayor. Hudyat ito ng pagsisimula ng pista ng itim na Nazareno. Mahigit 200,000 deboto ang nakiisa sa misa na pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Kabilang sa mga dumalo ang grupong Gabay Kapatiran ni na JR. Hiling niya sa Poong Nazareno kanina sa misa, sana matupad ko yung pangarap ko at yung pangarap ko na buhay para sa sarili ko, para sa pamilya ko, sana matupad ko. Yun lang yung iniili ko sa kanya. Ang ilan namang deboto, nagdala na rin ng tent para mas komportable ang pagtanaw sa imahe ng Nazareno at pakikinig sa misa. Si Micaela may kaunting kirot na nararamdaman ngayong pista ng itim na Nazareno. Kamamatay lang daw kasi ng lolo niya na dati kasama nila sa pagpila sa pahalik at pagdalo sa Misa Mayor. Kahit wala siya, ipagpapatuloy pa din namin yung devotion namin. Sa homily ni Archbishop Advincula, pinaalala niya sa mga deboto na walang karanasan ng tao na hindi nakikita at nauunawaan ng Poong Jesus Nazareno. Sa kabila ng pagdagsa ng libu-libong deboto, wala namang naiulat na anumang insidente ang Manila Police District. Nag-deploy tayo ng mga around 3,000 na pulis na kapaligid dito para ma-secure lang natin at kakatulong talaga natin dito yung mga ihos, no? Umaasa naman ang lokal na pamahalaan ng Maynila na magiging matiwasay ang buong traslasyon hanggang sa makabalik sa Quiapo Church ang imahe ng itim na Nazareno.
Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Hindi nagpatinag sa ulan ang libu-libong deboto na nakikiisa sa pahalik sa Puong Nazareno sa Quirino Grandstand. May naiwan ding replika sa grandstand sa pagsisimula ng traslasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Kagabi pa lang ay puno na ng mga deboto ang bahagi ng Rojas Boulevard na papasok ng Quirino Grandstand. Galing po sa iba't ibang probinsya ang karamihan sa mga deboto. Gaya na lang ng grupo ni Josie na mula pa sa Plaridel, Bulacan. Naglatag sila ng mga plastik at karton para may mahigaan habang nag-aantay na magsimula ang traslasyon. Wala pa po akong 1 taon na namamanata dahil sa kahilingan ko para sa mga anak ko, sa kapayapaan ng pamilya ko. Nagpatuloy ang pahalik sa kabila ng nararanasang mahinang pag-ulan at pagsisimula ng traslasyon pasado alas 4:46 ng madaling araw kanina. May replika pa na naiwan sa Quirino Grandstand para sa pahalik. Sacrifice po talaga sir eh. Okay lang po para lang kay Lord. Ang ilang mga deboto nagpulasan sa pila at sumama sa traslasyon. Sa kanto ng Piborgos, lumipat at nag-abang ang mga deboto sa pagdaan ng andas. Alas 5 ng madaling araw nakarating ng Piborgos ang andas ng itim na Nazareno. Lahat naghihiyawan at nagwagayway ng puting panyo. Kabilang sa nakiisa sa traslasyon ang debotong si Elijah na 9 na taon nang namamanata. Ito ang panata na to hanggang sa pagtanda ko na to. Mayat-maya naman ang pagresponde ng mga medik sa mga debotong hinihimatay habang tinatangka nilang akyatin ng andas. Kaninang alauna ng madaling araw umabot sa 175,000 ang mga deboto na pumila sa pahalik sa Quirino Grandstand. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Tuloy-tuloy pa rin ang traslasyon ng itim na Nazareno. Kasalukuyan pong nasa may bahagi na ng Arlegui Street ang andas. Yan po ang nakikita ninyo ngayon. Siksikan ng mga deboto sa pagdaan ng andas. Pasado alas 5 ng umaga nang umalis ang andas sa Quirino Grandstand. Kasalukuyan nga nasa Arlegui Street yan. Susunod ho dyan, kakanan yan papuntang Fraternal Street bago kumanan ulit pa Vergara, saka naman kakaliwa ng Duque de Alba, papuntang Castillejo Street, hanggang makarating ng Farnesio, hanggang sa makabalik muli dyan sa Arlegui, bago lumiko naman pakaliwa sa Nepomuceno Street muli. Mahawi, kaninang umaga pa lang, nagsimula alas 5 ng madaling araw. Katulad nga yung sinasabi nila, nung Misa Mayor, nung alas 12, nasa may 200 na yung mga deboto na nakatutok doon sa Quirino Grandstand habang isinasagawa ang misa. Muli, nagsimula ho yan ng alas 5 ng madaling araw, yung ating pinaka-prosesyon nitong traslasyon. Ayan, nakikita natin, sadyang napakarami ng tao. Napakarami at sumasampa sila. So, kailangan mag-ingat po. Muli, siksikan na. Muli, ang kakaiba din dito ngayon, yung ating andas covered na in a fiberglass ata or tempered glass, kung di ako nagkakamali. Yes. At meron lamang bahagi noong cruise na nakausli para doon naman magpahid yung mga deboto. Yes. At ito naman po, tinitiyak ng PNP at lokal na pamahalaan ng Maynila na ligtas ang mga deboto para sa traslasyon. Di nga raw nila tinipid ang paghahanda ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Dalawang proseso kaagad ang pinagdaraanan ng mga deboto sa mas mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa Quiapo Church. Yan ay ang mga mobile scan trailer at metal detectors. Nakalatag ang mga ito sa Villalobos Street, ang nag-iisang entry point patungong Quiapo Church. Layon niya na matiyak na walang nakakalusot ay pinagbabawal na gamit na dala ng sinumang magpupunta sa simbahan. Kabilang dyan ang mga patalim, armas at alak. May mga pagbabawal din kaugnay sa suot ng mga deboto. Bawal ang cap, yung sombrero, na takip ang muka. Number 2, bawal ang backpack. Bawal po ito. Number 3, ang tubig dapat transparent kita. Bawal ang canister. At yung hoodie jacket, yung hoodie na naka-jacket ka tapos nakaganon. Bawal din po yun. Kung mapapatunayang epektibo, posibleng gawing taon-taon na ang pagpapatupad ng ganitong sistema tuwing traslasyon. Nauna na rin nagpaalala ang mga otoridad na mananagot ang magbabomb joke. Meron tayong lalabagin na batas kapag nagkaroon tayo ng bomb joke, lalo na kapag ganitong mga panahon, malaking event. So hindi yun advisable at hindi rin joke. Yan nga sinabi nila, bomb joke is not a joke.
May ipinatutupad ding no-fly at no-sail zone ng mga pulis para sa traslasyon. May umiiral din na signal jamming sa rutang tatahakin ng traslasyon. Ibig sabihin, pansamantalang mawawala ng cellphone signal. Kaya paalala ng mga otoridad sa mga may kaanak na nakikiisa sa traslasyon, huwag magpanik sakaling mawala ng kontak. Nagpapatupad din ng liquor ban ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Bawal muna ang pagbili o pagbebenta ng alak sa 500-meter radius na sakop ng Quiapo Church at St. John the Baptist Church. Ipinagbabawal din ng Maynila ang mga paputok. Layon daw ng liquor at fireworks ban na mapanatili ang kaayusan sa gitna ng traslasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Heads up naman sa mga kapatid nating motorista, planuhing maigi ang biyahe ngayong araw kung dadaan kayo sa Maynila dahil sarado ang ilang kalye para sa traslasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Hindi muna nadadaanan ng ilang kalsada sa Maynila para bigyan daan ng traslasyon hanggang mamayang hating gabi. Mula kagabi, 14 na lansangan ang isinira. Kabila ang kahabaan ng Bonifacio Drive mula Anda Circle hanggang P. Burgos, Katigbak at South Drive maliban sa isang lane papuntang Manila Hotel at Ross Boulevard mula Katigbak hanggang UN Avenue. Sarado rin ang kahabaan ng P. Burgos, Paroas Boulevard hanggang sa Jones, MacArthur at Quezon Bridge. Finance Road mula P. Burgos hanggang Taft Avenue. Maria Orosa mula TM Callao pa P. Burgos. Pati buong Taft Avenue mula UN hanggang P. Burgos. Sarado rin sa mga motorista ang Romualdez Street mula UN Avenue hanggang Ayala Boulevard. Ayala Avenue mula Taft hanggang Romualdez. Si Palangka mula P. Casal pa Plaza Lacson at P. Casal mula Palangka papuntang Arlegui Street. Hindi rin madadaanan ang Legarda mula Recto papuntang Arlegui. Quezon Boulevard mula Fugoso hanggang Quezon Bridge, pati ang westbound lane ng Espanya mula Picampa hanggang Lerma Street. Dahil sa sangasangang kalsada na isasara at gumugulong na traslasyon, pinapayuhan ng mga motorista na planuhin mabuti ang mga rutang dadaanan bago bumiyahe sa Maynila ngayong araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa mga nakikiisa sa pista ng itim na Nazareno ngayong Miyerkules, posible ang maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon tulad ng Metro Manila dahil sa shearline at easterlies. Posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Bicol, Quezon, Aurora, Caraga, Davao, Bukidnon, Misamis Oriental at Camiguin. Dulot yan ng shearline at easterlies. Mahinang pag-ulan naman ang mararanasan sa Cagayan Valley, maging sa Ilocos, Cordillera at natitirang bahagi ng Central Luzon dahil sa amihan. Sa Metro Manila, posible ang biglaan at panandaliang buhos ng ulan dahil sa localized thunderstorms. Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga debotong kasama sa paggunita ng traslasyon ng itim na puong Nazareno sa Quiapo. Hiling ni PBBM nawa ay maging paalala ang traslasyon ng sakripisyo ni Jesucristo na inialay ang kanyang sarili para sa lahat. Umaasa rin daw siyang magiging daan ng traslasyon para maalala ng lahat na ang pagdurusa ay maaaring maging daan para sa espiritual na pagbabago. Hinihiling din daw ng Pangulo na mapalalim ng traslasyon ang ating koneksyon sa Diyos at maging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa ang bawat Pilipino. Arestado ang isang lalaki matapos gawing panakot ang baril sa mga anak. Ang sospek bukod sa lasing, wala rin palang lisensya ng baril. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Sa CCTV footage na ito nakuha sa Dominguez Street, Barangay 45 sa Pasay, makikita ang isang rider na sinisigawan ang kanyang dalawang batang anak na nasa labas ng bahay. Pinakita nito ang baril na nakasukbit sa kanyang baywang para takutin ang mga bata. Paalis na sana ang rider nang biglang tumakbo mula sa likod ang nakatambay na binatilyo. Walang ano-ano, inagaw nito ang baril ng rider at itinutok sa kanya. Nagsagutan ng dalawa pero umalis din ang rider kinalaunan. Nagsumbong sa barangay ang binatilyo at kinalaunan nahuli ang rider sa follow-up operation. Ang sospek na si Elmer Larona, nagpakilala pa raw na pulis, pero napag-alamang isa siyang truck driver. Ayon sa Pasay Police, lasing ang sospek ng sigawan ng kanyang mga anak. Pinag-aksitan niya yung mga anak niya dahil gala ng gala. Na-apprehend din po natin itong sospek, langong-lango po sa alak
Napag-alaman ring hindi lisensyado ang 38 caliber na baril na dala ni Larona. Maharap siya sa mga kasong usurpation of authority at illegal possession of firearms. Walang pahayag ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Iniimbestigahan na ng Bureau of Immigration ang empleyado nilang nanakit ng isang taxi driver sa Taguig. Ang insidente nasa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pasado alas 5:30 ng hapon nitong Biyernes, nang masapul sa CCTV ang taxi na ito na huminto sa harap ng isang gusali. Lumapit ang ilang tao sa driver's side ng taxi. May kasama pa silang gwardya. Ilang saglit pa'y binuhusan ng babae ng tubig ang taxi driver. Lalabas na sana ang taxi driver nang suntukin siya ng lalaking kasama ng babae. Dito na inawat ng mga sekyuan lalaki. Black eye ang inabot ng 53 taong gulang na taxi driver na si Celso de los Santos. Kwento ng biktima, hindi raw niya sinasadyang makat ang sasakyan ng sospek bago mapadaan sa isang mall. Hindi niya raw alam na sinundan na pala siya ng sospek at doon na siya kinumpronta. Akalain ko po na tapos na yung usapan. Ito pong asawa niyang babae. Akala ko tapos na. Binuhusan po ako ng mineral water na malaki sa mukha. Na ito naman pong lalaki, lumingo na akala niya, papatulan ko yung asawa niya. Inupakan agad ako sa mukha. Ayon sa Taguig Police, isang immigration officer ang nanakit sa taxi driver. As a government employee po, expected tayo na may higher standard tayo na sinusundan kahit po sa labas ng ating workplace. Dahil yung mga ginagawa po ng mga government employees ay nagre-reflect po hindi sa individual but doon sa entire agency. Itinan pa rin po natin kung merong mga polisiya ng civil service tungkol sa conduct ng government employees na maaari pong na-violate. Agad namang inaresto ng mga otoridad ang 42 taong gulang na sospek. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang sospek, ngunit tumanggi siya magsalita. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nakiusap na tigilan na ang mga ganitong eksena, lalo't bagong taon na. Payo niya sa mga motorista, isama ito sa New Year's resolution nila. Yung mga road rage na yan, walang silbi yan na tayong madala sa galit. Naintindihan ko rin yan dahil nagdadrive din ako. Talaga ko minsan iinit ang ulo mo. Pero huwag na natin magpapadala dyan dahil ang dami pang kailangan, napaka-importante kailangan isipin na aksayan na lang ng panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Balikan natin ang latest sa traslasyon ng itim na Nazareno. Ngayon nga siksikan na. Patuloy pa ang dagsa ng mga deboto sa Quiapo. At dahil siksikan, may ilang nahimatay. Live mula sa Arlegui Street, nasa frontline ng balitang yan si Mon Valvez. Mon, kumusta ang pagdating ng mga deboto dyan? Jess, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga deboto dito sa Quiapo Church kahit oras-oras ang misa dito sa Quiapo Church kung saan ako naroroon ngayon. Blockbuster pa rin sa dami ng mga deboto ng Pong Itim na Nazareno ang nagsisimba ngayong mismong araw ng kapistahan nito. Karatapos lamang ng misa pang alas 9, ngayon sinimulan yung pang alas 10 na misa kaya naman unti-unti nang pinapapasok yung mga deboto sa loob ng simbahan. After niyan, pupunuin naman itong Plaza Miranda kung saan makikita ninyo dito kung napapakita natin yung mga yellow markings sa mismong Plaza Miranda dahil mahigpit nilang pinatutupad yung physical distancing kung saan dyan sa mga yellow markings lamang na yan, maaaring tumayo yung mga deboto, no? Although yung ngayon pinapakita natin yung dami pa rin ng mga tao dito nga sa kasagsagan ng traslasyon dahil nga malapit na lamang sa Quiapo Church yung pinaka-andas no, ng Pong Itim na Nazareno. Sa kahabaan ng Carriedo Street, meron doon sinet up na mga LED screens kung saan doon na lamang nagsimba ang ilang deboto para nga mapagpatuloy pa rin ang kanilang debosyon. Kasabay naman ng dami ng tao, kaliwat kanan na ang nahihimatay at nahihilo dala ng siksikan at sobrang init na sitwasyon. Agad naman silang nalalapatan ng paunang lunas, lalo't nakapaligid din at nakakalat naman sa Quiapo Church ang mga medical at first aid teams. Sabi ng Manila Police District, aabot na sa 39 ang mga naitalang sugatan mula sa pahalik no, sa Quirino Grandstand hanggang sa pag-arangkada nga ng traslasyon. Sa ngayon, wala nang signal ang telepono sa lugar kasabay ng pinatutupad ng signal jamming sa kasagsagan ng traslasyon at mismong kapistahan ng Pong Itim na Nazareno. Sa uling tala, aabot na sa 11,500 ang crowd estimate dito sa Quiapo Church. Punong-puno rin ng tao itong nakikita ninyo no, sa bahagi naman ng Quezon Boulevard. Ito yung sa gilid lamang ng simbahan, Jess. Okay.
muli, dagsa pa rin ang mga tao dyan kung saan nakapwesto nga si Mon Gualvez dyan sa Arlegui Street. Muli, maraming salamat, Mon Gualvez. Niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Davao Occidental. Mag-aalas 5 kaninang umaga nang mangyari ang pagyanig. Naitala ang epicenter nito sa dagat, higit 100 kilometro mula sa bayan ng Sarangani sa Sarangani Island. Wala namang napaulat na pinsala ang nasabing lindol. Wala ring inilabas na tsunami warning ang PHIVOLCS kahit sa dagat ang sentro ng lindol. May mga inaasahang aftershocks ang nasabing lindol. May ilang paalala naman ang PHIVOLCS sa mga makakaramdam ng pagyanig. Kapag may malakas na aftershock, again, yung palagi natin sinasabi, they do the cover and hold. And kapag may nakita sila na, for example, nagre-retreat yung dagat, huwag nilang kunin ng pictures or videos. Kapag may ma-observe sila gano'n, takbo ka agad to a higher ground kasi baka magkaroon ng tsunami. Kabilang naman po si Batang Quiapo star Coco Martin sa nagpunta sa Quirino Grandstand para sa traslasyon. Mag-aalas 4 po ng madaling araw nang dumating ang aktor sa grandstand, kilalang deboto ng itim na Nazareno si Coco. Nagbigay siya ng mensahe para sa mga kapwa niya deboto at payo para sa makikilahok sa traslasyon. Kwento ni Coco, ang poong Nazareno ang naging takbuhan niya tuwing may kinakaharap siyang problema. Huwag daw sanang mapagod ang mga deboto na magdasal at manampalataya sa itim na Nazareno. Napabilib naman po si Filipino-American pop singer Olivia Rodrigo sa dalawang Pinay na kumanta ng kanyang hit song na Vampire habang naguhugas ng pinggan. Sa isang TikTok video po, makikita ang dalawang babaeng nakaupo habang naguhugas ng pinggan at bumibirit ng Vampire ni Olivia Rodrigo. Nakita ito ng pop singer at napacomment siya sa performance ng dalawa. Todong ngiti raw si Olivia nang mapanood ang video ng mga Pinay. Pinuri rin niya ang kanilang talento sa pagkanta. Maliban sa Vampire, kilala si Olivia sa hit songs tulad ng Driver's License, Deja Vu at Traitor. Ayan na, kita natin, patuloy pa rin yung dagsa ng mga tao. Live point natin dyan sa Arlegui, kung saan nga nagbalita kanina si Mon Gualvez. Grabe na yung dami ng mga tao. At hindi lang dyan tumitigil, padami pa rin ang padami. Padami, oo. At ito din yung, yung ating andas, enclosed na, meron lang nakausli na parte ng cruise kung saan pwedeng pahiran ng mga tao. Pero nakikita natin kanina, ang dami pa rin sumasampa. Oo, which is bawal yun, bawal po. Pero yung iba sa kanila, kahit nga yung glass na lang. Yung enclosure na lang ang kanilang mahawakan. Pero marami rin sumusunod dun sa mga pinagbawal, no? Wala tayong nakikita masyadong mga payong, naka-hoodie, wala. So maganda na nakikinig tayo dun sa mga binigay na mga public announcements at sana magpatuloy pa yan all day. Doble ingat pa rin po mga kapatid. Nakikita natin may mga nai-injure na, no? May mga nahihimatay. May mga nahihimatay. Dahil na rin sa init at siksikan siguro, Pero mamaya, mayroon pa tayong mga dapat abangan sa frontline sa umaga. Andyan yung mga tauhan ng Manila LGU nagsimula na maglinis sa tambak ng basurang iniwan ng mga deboto sa Quirino Grandstand. At mamaya sisilipin din natin ang nakabibilib na koleksyon ng mga santo ng isa sa mga kapatid nating deboto ng itim na Nazareno. At sa aming pagbabalik, alamin natin ang kasaysayan ng traslasyon. Paano at kailan nga ba ito nagsimula? Aalamin natin yan kasama si Professor Xiao Chua. Kaya wag po kayo aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami. Good morning mga kapatid. Ngayon naman pag-usapan natin kung paano at kailan nga ba nagsimula ang tradisyon ng translasyon kasama ang Philippine historian na si Prof. Xiao Chua. Good morning sa iyo, Prof. Magasayasayang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga kapatid. Good morning, sir. Prof, kasi 2007 matunog. Parang pinag-uusapan nyo na simula. Pero hindi nyo simula nitong tradisyon na to. No. The Nazareno came from Mexico. The image, noong 1600s, early 1600s, hindi tayo sure sa dates. Ang daming sure pero hindi tayo sure. Pero ang nangyari dyan nasa Rizal Park, doon sa Bagong Bayan. Doon yung simbahan niya, and then nilipat sa Intramuros. By 1700s, binigyan ng kopya, we believe binigyan ng kopya ang Quiapo. No? At By kopya, you mean replica? May replica. Pamatandaan na rin yun. So, yun, lumaki ang devotion doon sa Quiapo. And nagkaroon yung tinatawag na procession after the novena. The novena begins on January 1, Holy Name of Jesus, circumcision of Jesus. After 9 days, ipoprosesyon. So, yun yung procession ng Quiapo na yearly ginagawa up until 2006. Okay. Kasi by 2007, magkakaroon ng supposedly 400 years of the coming of the Recollects. They assumed the Nazareno went with them. Of course, again, hindi natin sure. But that said, it was supposed to be a once-in-a-lifetime event. Parang ano lang siya, parang special event sana. At balik ulit sa Quiapo. Pero kasi, one thing about the Quiapo procession is, isa sa pinakadelikadong part noon ay yung paglabas ng senyor sa Plaza Miranda. Kasi lalabas yung senyor, ang indaig na tao papasok, ipupush away sila at maiipit yung mga tao dito sa gilid. So, naiwasan na yon because of the luneta. 2008, binalik sa Quiapo, 2 patay. So sabi ng rector, si Monsignor Clem Ignacio, luneta na tayo for the years to come. So from 2009 until 2020, and then ngayon nagbabalik tayo. Very recent history lang pala. Yes. Kasi nakasanayan na natin, nakikita na natin mga imaheng ganyan na nagsisiksikan ng tao. Oo. Well, dati kasi posisyon lang naman yan. Ang problema, dumami yung population. So they have to, noon kasi ang posisyon, gusto ng tao ay makasalang sa pingga. Yes. Yung pingga ganun lang yun eh. Hindi siya, yung andas, may pingga, hindi siya karosa, binubuhat yung senyor doon sa 2 wood na yun. So nung dumami yung tao, ang kanilang innovation para maging inclusive, mas marami yung makapasan, nilagyan na lubid. So yung lubid, wala siya talagang use dun sa pag-push dun sa paghila ng andas. But para lang ma-feel nila, nasama sila. So ibig sabihin din, sige, go ahead. Prof, gusto ko lang malaman kasi curious ako, yung bakit nakapaa yung mga nagtataslasyon? Beautiful question. Nakapaa sila kasi, well, una sa lahat, walang mayaman, walang mahirap, walang babae, walang lalaki. That's one. The other thing is, para hindi makapanakit. Kasi pag may nakasapatos, nakabota dyan, maraming masasaktan. At yun ngayon nangyari noong 2020, nung yung mga pulis sumama. No? And then of course, the highest respect in the Bible for the presence of God, according to yung parish priest ngayon, ay yung pagpapaa. Napaka-interesting yung ating usapan. Babalikan pa natin yan. Marami pa tayong detalyeng makukuha mula kay Prof. Xiao Chua. Pero ngayon, balikan natin yung update. Tuloy nga ang pagbiyahe sa andas sa bahagi ng Arlegue Street sa Maynila. Ang marami sa mga deboto, madaling araw pa nandoon para magabang. Live mula sa Arlegue Street, nasa frontline na balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, kamusta na ang sitwasyon dyan? Jess, pabago-bago man yung panahon dito sa Maynila. Kanina bumuhos yung malakas na ulan, ngayon naman tumirik na yung araw pero hindi nagpatinag yung mga deboto, mapabata man o matanda na nakaabang dito sa bahagi ng Arlegue. Kanto ito ng Casal Street, patungo ito doon sa Plaza del Carmen. Halos 5 kanto na lamang yung hinihintay natin para nga dumaan dito itong andas ng Poong Itim Nazareno. At karamihan nga sa mga nandito, Jess, kaninang alas 3 pa ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling araw, yung mga nakikita nyo po, ang karamihan dyan, nakapaa o nakayapak na yung mga deboto dahil bahagi raw ito ng kanilang sakripisyo. Kaya't malaking bagay din yung pagbuhos ng ulan kanina. Habang hindi pa dumadaan dito yung andas, nagpapahinga muna yung iba. Oras kasing dumaan na dito, sisikapin daw ng mga deboto na makalapit o makahawak man lang doon sa lubid
ng andas. Aasahan pa, Jess, yung mas maraming tao rito mamaya habang papalapit sa area natin itong andas. Dahil ang nakikita nyo ngayon, mga nag-aabang pa lamang ito, hindi pa kasama yung mismong buntot o unahan ng andas. Sa ngayon, Jess, ang andas ay nasa bahagi na ng Arlegue. Patungo ito sa Fraternal Street. Yung Fraternal Street kasi medyo masikip yan, kaya't medyo magtatagal yung andas doon, lalo na kung marami mga deboto pa yung sasampa. At mula dito sa Arlegue Street, dadaan pa siya dito sa bahagi ng Plaza del Carmen kung saan nga magsasagawa ng dungaw. At mula doon, sa ngayon, mula sa kinaroroonan niya sa Arlegue Street, halos 16 na kalye pa yung dadaanan patungo dito sa Quiapo Church. Jess. Okay, maraming salamat. Nagulat mula sa Arlegue Street si Jenny Dongo. Nakita natin, medyo may mga patsi-patsi pa dahil nga hindi pa dumadaan doon yung mismong andas. Pero maya-maya nga, katulad ng sabi ni Jenny, pagdating niyan, panigurado, tiyak, mas mapupuno pa yung kalye na yan. Kasama pa rin natin si Prof. Xiao Chua. Tatanong ko lang just kung anong nangyayari in real time. Mukha bang on time sila, Prof? Sa nakikita mo, mukha bang matatapos ito bago magdilim? Well, yan ang titignan natin. Kasi doon sa rutang yan na ginawa noong 2020, alas 12 nasa Arlegue. Okay. 12 o'clock. So, medyo maaga siya. Maaga tayo. Maaga siya. Oh, this is So, good. kung 9 o'clock natapos yung traslasyon noong 2020, bawasan mo ng 2 oras siguro, alas 7. Kasi ang dyan, hindi naman talaga yung ruta. Yung dami ng deboto. Tama. So, yung dami ng deboto na gusto pang lumapit. Kaya nga, kasi di ba, siyempre, ang bilis dun sa from Burgos to Ayala Bridge. Ang nagiging tendency, yung Quiapo ay masyadong makokongest. So, yung 2020 traslasyon, that was the first time daw na stampede levels daw yung Quiapo. Pati yung mga bata na usually nasa gilid lang, kailangang ilikas. Just because there were so many people. And baka nangyayari, kasi nakikita ko talagang crowded yung andas kanina. So, posibleng yan yung nangyayari ngayon. Pero, well, at least, medyo mapabilis. Ito kasing nangyari ganito, dito sa, yung sa ritual kasi, yung pagsampa at yung pagpasan ng lubid ang ginagawa doon sa andas. Pero kasi ang nangyayari dyan, dahil nga ang paniniwala ng deboto, pag yung panyo at nakasampa sila at yung panyo ay naipahid nila sa Nazareno, at nakahipo sila sa, parang yung babaeng dinudugo, nakahipo sa laylayan ng damit niya, gagaling na ako. Yung ganong faith, it's an act of faith actually. Tumatagal. Tumatagal yung pero pinagbawal na kasi this year. So kaya nga nangyayari doon, yung lubid, pag hinila, di hila-hila lang. Tapos sa likod, yung kapag gustong sumampa sa krus, pinupush lang nila ng pinupush, sinasalya lang nila ng sinasalya. Hindi ba naman, inaabot na lang yung panyo nila sa mga nakasampa. So kaya rin ito rin yung factors kaya bumilis. Kasi yun nga ang gustong baguhin nung rector. Maganda nga ngayon, nag-compromise siya. We have to keep the traditions, so bagong andas, pero yung pagpasan ay naroon pa rin. Kasi yung meaning ng pagpasan kasi din ay sumasabay ka sa sacrifice ni Jesus. Yun, yung pagbuhat niya ng cross. Yun din yung meaning for the devotees. I think kaya hindi rin talaga iniinda ng mga deboto yung ulan, yung init, pagod. Dahil ba yun sa ganun? Because kasama ka sa sakripisyo. Ganun yung thinking na yun. Tama po. Kasi sabi nga nila, 365 days ang Nazareno ay nasa Quiapo. Pwede mong puntahan. Pero hindi naman yung act lang ng paghawak Yung pinakita mo na you spend time, nag-struggle ka, di ba, is a gift of sacrifice to God. That's how they understand their faith. So, of course, yung simbahan, sinasabi lang niya, there's a popular devotion, that's how you express your faith, but we also have sacraments. So kaya yung formation sa mga ihos, yan din yung dahilan kung bakit na-organize sila. At marami ngayon yung sumusunod dun sa parokya because of the formations that they do every year all around the country. Ayan, Prof. Sige, tuloy po natin mamaya. Pero sa ngayon po, dumako naman tayo sa may Quirino Grandstand kung saan sako-sako ng basura ang nahakot. Tulong-tulong ng mga kawani ng Manila City Hall at MMDA sa paglilinis. Live mula sa Quirino Grandstand, nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hannibal, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Maui, sa mga oras na ito,
halos wala ng tao dito sa Quirino Grandstand, pero ang mga iniwang basura ng mga deboto, tambak. Kahit umaambon, walang humpay sa paglilinis sa mga tauhan ng Manila City Hall at ng MMDA sa mga kalat na naiwan dito ng mga lumahok sa traslasyon. Karamihan sa mga basurang naiwan dito ay mga plastik na pinag-inuman, mga styro na pinaglalagyan ng pagkain at mga karton na ginawang sapin ng mga deboto. Pagkaalis ng mga tao, kaninang madaling araw, agad namang nagsimulang maglinis. Nakasunod naman ang 3 dump truck na siyang maghahakot ng mga basura. Bukod sa paghahakot ng basura, isang grupo rin ang naglinis sa kalsada. Binobombahan nila ng tubig na may sabon ang bahagi ng kalsada na mapanghi. Tinatayang na sa higit 1,000 plastic bag ng basura ang nahakot ng MMDA sa paligid ng Quirino Grandstand lamang. Maui sa ngayon, hinahakot na mga basurang naipon dito sa Quirino Grandstand at ang mga naglilinis naman ngayon, sinusundan ng andas para nga madampot ang mga basurang iniwan ng mga deboto papunta naman sa Quiapo. Maui? Okay, maraming salamat sa update. Hannibal Talete. Okay, so ngayon nga nakita natin, at least yung live feed natin ngayon, Arlegui Street pa rin, ano? At hinihintay pa rin natin dumating yung andas sa mismong kanto na yan ng Arlegui. Pero sa ngayon, kasama pa rin natin si Prof. Xiao Chua. Kanina nakita natin yung kalat sa Quirino Grandstand, ano? Actually, yung ibang tao, iniinsulto yung mga deboto na traslasyon ang sabi. Traslasyon. Well, you have to understand this, ano, na kapag meron kang ganitong big crowd events, meron kang kailangan kang uminom, kailangan kang kumain. At tandaan mo, bawal magdala ng bag, ang backpack, at saka yung mga deboto na sasalya. So, siyempre, iiwan lang nila yung kalat nila doon. Pero, ang maganda dyan, merong doon sa vutan ng andas, may Green Brigade na tinatawag sa Quiapo, Quiapo Ministry yan, at kasama ng MMDA at yung City Government of Manila, nakasunod sila sa posisyon na parang kapag ngayon Quirino Grandstand, pag wala nung mga tao, yung Independence Road doon, malinis na. Yun, of course, ang kailangan dyan, yung mga side streets, yun pa yung kailangang linisin at marami rin yung tumutulong. Pero by the end of the day, nagpo-focus kasi sa dami ng basura na nakuha. Pero yung the way that they were collected, during this day mismo, hindi hinahayaan ng isang araw na madumi yan. Yun yung wonderful thing. Bayanihan nito, yung ginagawa. Baka panataan na rin nila yon. Exactly. Ang ganda. Actually, ang dami ko natututunan sa'yo, Prof. Kasi for the longest time, nag-host ako dati ng Kabuhayang Swak na Swak. At si Kabayan kasi ay deboto. Yes. No? Kaya si Tita Arlene ay talaga namang marami akong natutunan din sa kanila. At unang episode namin lagi ay sa Quiapo. Pero ngayon, eto po muna. Magbabalik pa si Prof. Xiao Chua mamaya. Pero magbabahagi pa tayo ng biyaya. Ngayong Martes po sa mga pinapadala na mga selfie ng ating mga kapatid. Patingin nga ako dyan. Ayun. Kasi may mga deboto na team bahay ngayon dahil either, 'di ba, sabi ng Red Cross, wag lalabas kapag ikaw ay may kapansanan, may sakit, bata or matanda. So we see them. Eto sila. Good morning. Ayan. At mga nagdadasal din yan, I'm sure tuloy-tuloy lamang po ang mga selfies, mga kapatid. Ilagay nyo na rin kung saang lugar kayo nanggagaling. Para naman po sa chance na manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumokha Ko Selfie Contest. Mamaya, Philippine National Police tiniyak na walang banta sa seguridad sa pagbabalik ng traslasyon. At Philippine Red Cross naka-alerto na rin sa mga debotong kailangan ng atensyong medikal ngayong traslasyon. At sitwasyon sa ruta ng Andas, kakamustahin natin ulit mamaya live. Wag na wag po kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ito naman ang ating mga umaaksyong balita sa Frontlines sa umaga. Iligtas mo kami sa kasalanan.
Nakabantay ang mga kawani ng Philippine Red Cross para sa traslasyon. Nag-set up ng satellite dish ng VSAT ang Red Cross sa kartilya ng Katipunan sa Maynila para masigurong tuloy-tuloy ang komunikasyon sa pagitan ng mga nakadeploy na personnel at ng National Headquarters sa Mandaluyong. Meron ding handheld radios ang PRC volunteers. Nauna na kasing sinabi ng PNP na plano nilang i-jam ang signal sa mga rutang dadaanan ng prosesyon. Gagamitin ng VSAT para makapagbato ng real-time updates ng PRC volunteers sa kanilang headquarters. Ang updates na ito ang pagbabasehan ng Red Cross kung kailangan ba nitong magpadala ng dagdag na assistance para sa traslasyon. Tiniyak naman ng militar at pulis na walang anumang banta sa seguridad sa pagbabalik ng traslasyon ng Puong Nazareno. Gayunman, nagpakalat pa rin ng kanilang mga kawani ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para magbantay sa traslasyon. Kabilang sa ipinadala ng militar ang explosives and ordnance at K9 units. Mahigit 15,000 pulis din ang nakabantay. Nananawagan naman ang mga otoridad sa publiko na agad na magsumbong kung may makitang kaduda-dudang aktibidad. Balikan natin ang sitwasyon sa Quiapo Church kung saan libu-libong mga deboto ang nag-aabang sa pagdating ng andas. Para sa update, makibalita tayo live mula sa Quiapo Church sa Maynila. Andyan si JC Cosico. JC, kumusta ang sitwasyon dyan? Jess, ongoing nga sa mga oras na ito, itong 10 o'clock na Fiesta Mass dito nga sa Quiapo Church. Ito nga yung mga deboto na hindi na nga nakapasok sa loob ng simbahan dahil puno na nga sa mga oras na ito, itong Quiapo Church. Dagsa nga at siksikan na ang mga deboto na naghihintay sa andas dito nga sa Quiapo Church. Sa Villalobos Street nga ang entrance sa mga deboto papasok ng simbahan. Abot na nga sa may palangka itong pili ng mga deboto nais makapasok sa Quiapo Church. Pero kahit dagsa po ang mga deboto ay mahigpit ang security sa entrance dahil kailangan lahat ay dumaan dito sa x-ray screening. May mga nakupisan na ibinagbabawal na mga gamit gaya nga ng mga sigarilyo, lighter at mga kutsilyo. Nagalat naman po ang mga pulis sa lugar. At dahil puno na nga ang simbahan, dito na nga sa may Plaza Miranda, Plaza San Juan at Quezon Boulevard dumalo nga ng misa ang iba. Ang ibang nagsimba nga ay dumayo pa nga mula sa mga malayong lugar. Kanila raw pilit magpunta rito para nga magpasalamat nga sa itim na Puong Nazareno na anilay tinupad ang kanilang mga hiling. Habang iba, baon naman ang kanilang mga panalangin na gumaling sa kanilang mga sakit. Yung mga deboto po rito ay yung mga hindi na nga sumama sa mismong traslasyon at hihintay na ramang daw yung kanilang mismong imahe dito nga sa Quiapo Church. As of 7 a.m. ay umabot na nga sa higit halos 12,000 ang crowd estimate dito ngayon sa Quiapo Church at sa dami nga ng mga tao ay may ilang hinimatay na agad namang nilapatan ng first aid. Jess, ang huling misa nga, yung huling Fiesta Mass dito nga sa Quiapo Church ay mamayang alas 11 ng gabi. Jess. Nag-uulat mula sa Quiapo Church. Maraming salamat, JC Cosico. Pati sa ilang probinsya may idaraos ding traslasyon. Sa isang barangay sa Cavite, ipaparada ang replika ng Puong Nazareno na sinasabing milagrosong lumalaki. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Usap-usapan ang replika ng itim na Nazareno na ito sa barangay Luz Viminda sa Dasmariñas, Cavite. Sinasabing milagroso ang replika. Ayon sa mga deboto, hindi maipaliwanag kung paano ito lumalaki at lumalapad. Ipinakita pa ng debotong si Babe sa News 5 ang mga damit ng Poon na hindi nakasya ngayon. Mula sa 4 na yarda, halos doble na raw ang kinakailangang tela kapag nagpapagawa siya ng damit nito. Tingnan niyo kung gaano siya kalikit dati compared sa dito. Every fiesta, every year, pinapalitan namin siya ng damit. So, siguro mga after 3 or 4 years, lumalaki, pabago ng pabago yung size ng damit na. Hanggang sa ganyan na nga po ngayon kalaki. Ito ang orihinal na damit ng Puong Nazarenong ito na tinahi noong 2002. I-fast forward natin ang 22 years, tingnan natin kung gaano nga ba ang inilaki ng Puong Nazarenong ito dito sa Dasmariñas, Cavite. Pino-fold ko lang yung shoulder length. So yung long sleeves, itiniklop ko lang. Ayan yung shoulder length noong Puong Nazareno. Ilalapat din natin dito sa shoulder length niya.
At kitang-kita nyo naman ang laki ng diferensya, no? Ayan, no? Ang laki ng difference. Kung gaano nga ba ang inilaki netong puon na to sa loob ng 22 taon. Mga nasa almost 3 inches din kung tutuusin. Pero ayon mismo sa pamunuan ng simbahan, dapat ding isaalang-alang ang siyensya kung bakit lumalaki ang imahen ng itim na Nazareno nila. Alam niyo naman ang simbahan, we have to take precautions and a lot of things to think about. Kung lumalaki ang image, maybe this is a good sign na ito ay magiging isang paraan upang makakuha ng maraming deboto sa ating poon. Dagdag pa ni Father, lumalaki man o hindi ang poon, mas dapat nabigyang pansin ang isa pang lumalaki sa kanilang lugar. The most important thing is that the people who are devoted to our poon, lumalaki po ang kanilang pananampalataya. Siguro iyon ang miracle na makukuha natin. Hindi lang sa number, kundi ang kanilang puso at pananampalataya sa ating Panginoon. Magkakaroon ng sariling traslasyon ang Dasmariñas, Cavite, kung saan isinasayaw nila ang itim na poong Nazareno sa pamamagitan ng karakol. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Speaking of Nazareno, ito kinaaliwan ngayon online ang isang cute na batang deboto sa Maynila. Sa kanya mga litrato noong January 2023, kita ang 3-month-old pa lang noon na si Baby Ius habang nakabihis ng Little Hijos del Nazareno. May katabi pa siyang replika ng itim na puon at may hawak pang lubid na kapareho sa traslasyon. Fast forward ngayong taon, mukhang certified deboto na talaga si Baby Ius. Marunong na siyang magwagayway ng bimpo at humalik sa replika ng Nazareno. Nasa dugo na raw talaga ng pamilya ni Baby Ius ang pagiging deboto dahil parehong volunteer sa Quiapo Church ang parents niya at 3 dekada na ring deboto ang kanyang lolo at lola. Mamaya, itutuloy pa natin ang pagtutok sa sitwasyon sa ginaganap na traslasyon sasama sa pagbabantay ang ating bagong kapatid na si Jiggy Manicad. Abangan ang kanyang ulat sa Frontline Pilipinas mamayang 6:25 ng gabi. At sa aming pong pagbabalik, may kita na natin ang nakakabilib na koleksyon ng mga santo ni Mark Anthony Ador na isa ring deboto ng itim na Nazareno. Tuloy-tuloy lang ang good vibes, kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Sa gisag ng aming kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalan. At nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Iba-iba tayo ng pagpapakita ng ating pananampalataya. At ngayon nga ay ipinagdiriwang ang pista ng itim na Nazareno ng Quiapo. Sa muling pagbabalik nito matapos ang pandemya, milyon-milyon ang inaasahang dadalo sa traslasyon para masilayan at maipakita ang kani-kanilang debosyon sa imahen ng itim na poong Nazareno. At para kwentuhan tayo tungkol sa kanyang debosyon at koleksyon, makasama natin si Mark Anthony Ador. Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Good morning, Mark Anthony. Mark, ito talagang fresh galing sa prosesyon, sa traslasyon. Makikita natin direct, makita natin na hindi na nagpalit ng damit at hindi na nagtanggal ng nagsuot na lang ng inyong tsinelas dahil nakapaa kayo kanina. Yes po, opo. Ano po ang inyong maikukwento sa amin kumpara dun sa mga nakaraang taon? Kamusta po ang mood, ang
vibe ng Ayan. mga tao? Ang vibe po ngayon is kitang-kita namin yung sabik ng mga tao na makita muli yung Nazareno. Kasi 4 years na, almost 4 years na hindi nakita yung Nazareno. So nakita namin yung tuwa, pati mga matatanda, pati mga bata. Sinama nila doon para masaksiyan nila yung muling paglabas ng hari. So, iba yung excitement. Overwhelmed po lahat po mataas. Pero ang kagandahan lang po is ngayon hindi sila parang wild. Ano sila, parang systematic na isang hudyat, isang galaw, ganon. Bakit kaya ganon? Matagal preparation po, tsaka yung paghuhubog po ng simbahan. Yes po. Napaka-importante talaga nun, no, Mami? Kasi nga parang, nung kausap din natin si Ma'am Gwen from Philippine Red Cross, Yes, yun din naman yung sinasabi niya that there is a system sa traslasyon at maganda na ang mga deboto ay sumusunod dito. Siguro dahil ayaw din naman natin na magkaroon ng gulo. Mahihirapan kasi yun di ba? Pagka nagkaroon ng stampede or anything. And I think with the vibe that you are bringing, even kanina po sa panimula namin sa pag-awit ng mga kapatid natin kanina, ramdam na ramdam mong very solemn. This year, ganun po ba yung pakiramdam din doon? Nagdadasal ang mga tao habang naghihintay? Yes po, Ma'am Dimples. Ano po, lahat sila, pag sinabi ni Father, luhod tayo, luhod. Talagang mararamdaman mo yung sabik ng tao na merong pag-iingat. Oo, tsaka galing din kasi tayo ng pandemya. Sir Mark, ako kasi nakikita ko yung mga collection mo dito. Kanina tinanong kita, gaano katagal na po sa inyo ang poon na ito? At sabi mo, great-grandmother mo pa. Yes po. Gaano katagal ka ng deboto? At paano na panimula sa'yo yung pagiging deboto mo? Naging deboto po ako when I was 16 years old po. 16? Ilang taon ka na, Sir Mark, ngayon? 42 po. 42? Bata pa, pero matagal na yun. 16, okay. Yes po. Dinala po ako ng lola ko sa Quiapo. Kasi ang my lola is mother butler po dati po sa Quiapo. Wow, okay. Yes, very active po sa Quiapo. Tapos yun po, kada dinadala niya ako doon pag fiesta, may mga pakain yung mga pare. Kaya tuwan-tuwa naman ako, bata pa ako no, na busog ako lagi. Yun po. And then yun, eventually po, nung nagkaisip na po, nakita ko po yung devotion po ng tao sa Nazareno. Kasi nakikita po nila yung hirap niya. Yung image ng Nazareno, naghihirap siya. So parang na-adapt po ng tao kasi karamihan po sa atin na nahihirapan sa buhay, na lahat naman tayo nagkakaroon ng pagsubok. Pero once na makita nila yung image, naiisip nila na, bakit ako susuko? Yung Nazareno, hirap na hirap, hindi sumusuko. At eto nga, sabi pa ni Prof, pagkatapos ng hindi natin nakikita sa image, sa imahe, yung nangyari pagkatapos noon na parang meron ding, parang kumbaga hope at merong pag-asa dahil, di ba, alam naman natin nangyari pagkatapos na 3 araw, di ba? Pwede po, itatanong ko rin si Prof. Kasi meron din yung parang mga misconception ba na ang pinupunta lang ng tao doon is dahil meron silang mga hinihingi. Pero ang naririnig ko, marami din ang pumupunta doon bilang pasasalamat. Correct. Ginagamit kasi nung poverty porn, di ba? Sabi nila, mahirap ang Pilipinas, kaya tayo kumakapit sa religion. This is to discredit religion. Na sinasabi nila, kaya tayo nagre-relihiyon ng Pilipino. Yung mga maunlad na bansa, hindi sila nagre-relihiyon kasi maunlad sila. Alam nyo, masaya dito, hindi mo alam ang deboto ng Nazareno kung mayaman o mahirap. Do not judge them na puro sila mahirap. And wala ring masama doon. Pero dahil nga doon sa pare-pareho tayo ng kasuotan, di ba? May pagkakapantay-pantay na lumilitaw doon sa traslasyon. Another big misconception, of course, yung kahit nung unang ginagawa yung pagsampa, ay na ito ay pure madness. No? Hindi totoo yun. Kasi pagka tinignan mo yung, alam mo yung inaapakan yung ibang tao, sasabihin, ay, crab mentality. Pero yung palang mga taga-pingga doon, nagpapaapak pala talaga yun para tulungan yung iba na makasampa. Of course yun, nawala na yun ngayon dun sa bagong sistema. Pero dun mo makikita na willing silang magsakripisyo ng gano'n para sa ibang tao. That's bayanihan kung titignan mo yung sistema ng mas malalim. Prof, Mami, we can see kumakapal na nga po ang dami ng deboto sa bahagi ng Arlegui. Ito na yan siya. We can see ngayon sa feed natin na
parami na sila ng parami. May mga senior citizen, I can see, At ang maganda kasi nagiging mapangalaga din sa isa't isa yung mga deboto. I can see na kahit papano may umaalalay sa mga matatanda. Maganda rin yun, no, Mami? Nung ang inyong karanasan ba kanina, no, nakita nyo naman na very visible din yung mga ihos na pwedeng lapitan at saka yung mga taga Red Cross para dun sa mga, kung magkaroon man ng something, kung merong mangyari at kailangan ng tulong sa mas nakakaalam kung ano yung gagawin. Kasama po ba yun sa pagiging systematic ng ating... Yes, ma'am. Sa ngayon nga po is mas maraming mga volunteer na lumapit sa simbahan para tumulong sa translasyon. Kasi katulad ngayon, umulan. So, ang ano nun is madulas yung kalsada. So, iniingatan natin yung magkaroon ng stampede dahil madulas yung kalsada. Kaya, yung mga medic nakaantabay naman. At nakikita, visible. Yes po. Yan. Alright, at live po mula sa Maynila, ito papakita natin na kumakapal na nga at dumadami ang deboto sa bahagi ng Arlegui Street. Dito sunod na dadaan na ang Andas. Diyan po papunta yan. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balita niya, si Jenny Dongon. Jenny, balik sa'yo. Ano na ang latest dyan? Chiki, sa ngayon nga, nagmistulang dagat na ng deboto itong bahagi ng Arlegui Street. Papakita natin, no, kanina sa live natin, medyo patsi-patsi pa yung mga tao. Pero ngayon nga, tuloy-tuloy na yung pagdating ng mga deboto. Ito yung mga nasa unahan, Chiki, ng Andas na dumadaan na dito sa Arlegui Street. Sila yung mga nauuna na. Yung iba naman, yung mga kaninang madaling araw pa. At ngayon, Chiki, medyo tirik na yung araw. Kaya't maya't-maya na rin yung mga binubuhat na mga stretcher at dinadala sa mga ambulansya ng mga deboto na nahihimatay yung karamihan sa mga sanhi ng binibigyan nilalapatan ng paunang lunas dito sa bahagi nga ng Arlegui Street. Sa ngayon, Chiki, ang Andas ay nasa bahagi pa ng Arlegui papunta ng Fraternal Street. Halos nasa 4 hanggang 5 kanto na lamang yung layo nito mula doon papunta dito sa kinaroroonan natin sa Arlegui Street. Kaya papakita pa natin yung mga deboto na ayaw maipit mamaya ay andito na sa taas nitong bridge. Dito na sila mag-aabang. Ang problema dito, Chiki, marami tayong nakikita ng mga bata. So pag mamaya dumaan yung Andas dito, medyo inaasahan na talaga na magsisiksikan dahil itong daan na ito na pinapakita natin, ganyan kasikip yung dadaanan ng Andas at ganito kadami yung mga taong dadaan dito mamaya. Kaya inaabisuhan na lamang yung mga deboto, lalo na yung may mga dalang bata, no, na kung maaari sa ngayon pa lang, pumunta na doon sa mga safest place para nga oras na dumaan dito yung Andas, abay wag sanang magkaipitan, Chiki. That's right. Mag-ingat ka rin dyan, Jenny, at babalikan ka pa namin mamaya. All day po, bibigyan namin kayo ng ating mga situationer dito sa ating translasyon. Maraming salamat. Magbabalik pa rin po ang Good Morning, Kapatid. Sagisag ng aming kaligtasan. At yan nga mga kapatid, nagbabalik ang translasyon matapos ang 3 taon at gaya ng inaasahan dagsa ang mga deboto sa Maynila. Sa tala ng mga otoridad, mahigit 1 milyon na nagpunta sa Quirino Grandstand pa lang. Maaliwalas naman ang naging panahon pero sa dami ng nagpunta, maraming deboto na rin ang hinimatay. Sa ngayon ay inaantay ang pagdating ng Andas ng Nazareno sa may bahagi ng Arlegui Street. Dami. Kanina medyo patsi-patsi pa. Pero katulad nga yung sabi ni Jenny Dongon, unti-unti nang napupuno. Ibig sabihin, nagbabadyang dumating na dyan yung Andas. Okay. At para naman sa latest sa translasyon, tumutok lang dito sa News 5, News 5 Alerts at sa Frontline Pilipinas.
And that is it po para sa ating mapagpalang Tuesday. Bukas natin i-announce ang winner ng ating pagpupunta. Abang lang kayo mga kapatid. Isang makabuluhang umaga na ang naihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid. Enjoy lang ang araw at maraming salamat ulit, Professor Xiao Chua. Thank you so much. Maraming salamat. Mga kapatid, keep smiling. Yan po ang aming paalala mula sa inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid! Nazareno, iligtas mo kami